Martial Peak, Kabanata 3857. First Order Open Heaven Realm. Ang sarap ng pagupo sa lupa at paggawa ng pera ay sadyang nakakalasing. Kamakailan lamang ay itinuring ni Yang Kai ang dakilang general bilang isang God of Wealth habang itinuring ni Old Fang si Yang Kai bilang isang God of Wealth, araw-araw ngumingiti mula sa tainga, kahit nabukas palad na nagbabahagi ng pagkain at alak sa kanyang space ring kay Yang Kai. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Sa isang araw ng pahinga, dumiretso sa palengke ang tatlo. Pagdating nila sa dating stall, may nakita silang dalawang babae na naghihintay na sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Yu Zuping at ang batang babae na nagngangalang Xiao Mo. Nang makitang dumating si Yang Kai gaya ng ipinangako, nagliwanag ang magagandang mata ni Yu Zuping. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay sa kanya ngunit hindi siya mismo ang lumapit, sa halip ay tumalikod at iniwan si Old Fang at Dai Yu. Nagpalitan ng tingin sina Yu Zuping at Xiao Mo bago mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Naglalakad hanggang sa makarating sila sa isang malayong lugar, huminto si Yang Kai at ngumiti sa kanilang dalawa. "Brother," tumawag si Yu Zuping. Tumango si Yang Kai, winalis ang lugar gamit ang kanyang divine sense upang matukoy na walang pumapansin sa kanila bago hininaan ang kanyang boses at nagtanong. "Kumusta ang ani ng junior sister?" Malalaman ni brother kapag nakita mo ito sa iyong sarili. Pagkasabi nito, iniabot ni Yu Zuping ang 3 kahon na gawa sa purong kahoy. Tinanggap sila ni Yang Kai, winalis ng kanyang divine sense, at nakuha ang eksaktong bilang. Kabuuan ng 1,138 blue water silkworms, nagkakahalaga ng 285 heaven opening pills. Kasama ang dating deposito ng 30 heaven opening pills, ito ay kabuuang 255 spirit pills. Mabibilang ni junior sister ang mga ito. Hindi na kailangang magbilang, may tiwala ako kay brother. Pinigilan ni Yu Zuping ang pananabik sa kanyang puso habang tinatanggap niya ang spirit pills na ibinigay ni Yang Kai, nakipagpalitan ng tingin kay Xiao Mo, na puno ng pananabik ang mukha nilang dalawa. Sa totoo lang, hanggang sa sandaling ito ay tuluyan na niyang may baba ang bato sa kanyang puso. Bagamat nagbayad si Yang Kai ng deposito noon, mayroon din siyang collateral kay Yang Kai. Upang makabili ng mga blue water silkworm na ito, nagbayad siya ng maraming spirit pills. Kung hindi dumating si Yang Kai ngayon, siya ay dumanas ng malaking kawalan. Ngayong nakuha na niya ang spirit pills, natural na wala siyang dapat ipag-alala. Idinagdag sa nakaraang deposito, siya ay gumawa ng isang solidong kita. Ibinalik ni Yang Kai ang espada kay Yu Zuping, na nagtanong. "Brother, gusto mo pa bang bilhin itong blue water silkworms?" "Siyempre, oo. Pumunta ka dito bawat buwan, ang dami mong makukuha." "Sige. Kung gayon, mangolekta ako ng higit pa mula sa Water Spiritual Land para sa iyo." Nagtataka na tanong ni Xiao Mo. "Brother, bakit mo gustong bilhin itong blue water silkworms?" Nang matapos siyang magsalita, siko siya ni Yu Zuping at humihingi ng tawad. Hindi matino si Little Mo. Mangyaring huwag siyang sisihin, senior martial brother. Alam din niya na tiyak na hindi tatanggapin ni Yang Kai ang tila walang kwentang mga insektong ito nang walang dahilan. Dahil lamang sa siya ay walang silbi ay hindi nangangahulugan na ang iba ay walang silbi. Dinala siya ni Yang Kai sa malayong lugar na ito para makipagkalakalan, na parang mga especially iya sila. Malinaw na ayaw niyang malaman ng lahat ang bagay na ito, kaya medyo biglaan ang tanong ni Xiao Mo. "Ayos lang," napangiti si Yang Kai. Malinaw na nasa mabuting kalagayan si Yu Zuping pagkatapos makumplito ang unang transaksyon. Nakipag-chat siya saglit kay Yang Kai at sumang-ayon sa oras para sa susunod na transaksyon. Biglang may narinig siyang paparating. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakitang isa iyon sa mga kasama ni Yang Kai. Agad niyang sinabi, "Brother, ito'y isang kasunduan. Pupunta ako sa iyo sa susunod na buwan." "Sige, hihintayin kita dito." Tumango si Yang Kai. Sa sandaling umalis sina Yu Zuping at Little Mo, pinangunahan ng matandang lalaki ang matandang lalaki mula sa Earth Spirit Land. Nakita mismo ng matandang lalaki ang papaalis na figure ni Yu Zuping at alam niyang natapos na ang deal na napagkasunduan nila noong nakaraang buwan. Puno ng pag-asa, magalang niyang binati si Yang Kai. Napagkasunduan na ang presyo, at walang masabi sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang bilang ng mga insekto na dinala ng matandang lalaki mula sa Earth Spiritual Land ay hindi ganoon karami. May mga 300 lamang sila. Malamang na si Yu Zuping ay may mga pagdududa sa kanyang puso, sa takot na niloloko siya ni Yang Kai, kaya hindi siya nang ahas na tumanggap ng sobra. Kung hindi, magiging imposible para sa isang spirit land na tumanggap lamang ng ganoon karami sa loob ng isang buwan. Sa bagay na ito, hindi siya kasing tapang ni Yu Zuping. Matapos ang transaksyon sa Earth Spiritual Land, pinangunahan ng Dai Yu ang kanyang mga tao.
Pagkatapos ng isang buong oras, nakatanggap si Yang Kai ng 6 na grupo ng mga tao, ngunit bilang karagdagan kay Yu Zuping, ang mga tao mula sa iba pang 5 spirit lands ay nagdala lamang ng 600 insekto sa pinakamaraming. Karamihan sa kanila ay tulad ng matandang lalaki mula sa Earth Spirit Land, mga 3 hanggang 400 insekto. Pero hindi sila masisisi. Hindi sila pamilyar sa isa't isa at ito ang unang beses na nagtulungan sila. Tamang mag-ingat, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay kasing pangahas ni Yu Zuping. Kung idinagdag ang mga insekto mula sa 6 na spiritual land, ito ay napakalaking bilang. Matapos makolekta ang lahat ng mga insekto, walang dahilan upang manatili sa merkado. Umuwi agad silang 3 at tinawag ang dakilang General si Chen. Nagtago sila sa kwarto at pinaghati-hati ang mga samsam. Pagkatapos magbilang, nalaman nilang nakakuha sila ng kabuuang 3,000 heaven opening pills ngayong buwan. Ayon sa naunang kasunduan, kumuha ng tig 10% sina Old Fang at Dai Yu. Ang natitirang 2,000 o higit pa ay ibinigay lahat kay Yang Kai. Nagulat si Old Fang. 2,000 sa isang buwan ay nangangahulugan ng hindi bababa sa 30,000 sa isang taon. Ito ay sapat na upang bumili ng 2 set ng grade 3 na materyales. Hanggat mayroon silang sapat na materyales, hindi nila kailangang mag-alala na hindi nila maabot ang heaven opening sa hinaharap. Pagkatapos maabot ang heaven opening, maaalis na nila ang kanilang pagiging lingkod at tunay na maging bahagi ng Kikiaw Land. Sa magandang mood, kinaladkad ni Old Fang si Yang Kai at Dai Yu sa palengke para uminom. Nang walang magawa at ang mainit na paanyaya ni Old Fang, hindi makatanggi si Yang Kai. Gayunpaman, sinabi ni Dai Yu na may iba pa siyang dapat gawin at hindi siya pupunta. Sa huli, sinundan siya ni Yang Kai sa palengke. May isang restaurant sa palengke. Binuksan din ito ng Kikiaw Land, ngunit ang mga manggagawa doon ay pawang mga tagapaglingkod. Ito ay bukas lamang ng 3 araw sa isang buwan. Hindi mura ang mga pagkain at inumin sa restaurant, kaya hindi kayang ipatronize ito ng mga normal na katulong. Gayunpaman, isa lamang itong restaurant kung tutuusin. Tinipon ng palengke ang mga tagapaglingkod ng 7 spiritual land. Ito ay abala sa mga tao araw-araw, kaya ang negosyo ng restaurant ay hindi masama. Hindi ito kasing lungkot gaya ng inaasahan ng isa. Kasunod ni Old Fang sa restaurant, isang utusan na nakadamit bilang isang katulong ay agad na lumapit sa kanila upang magiliw silang batiin. Lumangaling si Yang Kai sa paligid at nakitang may 7 o 8 mesa sa lobby. May 4 o 5 mesa na puno ng mga tao. Nag-order sila ng ilang pitchel ng alak at ilang pinggan. Puspusan silang kumakain. Malamang kanina pa nandito si Old Fang. Kinuwi-kuwi niya ang kamay niya. May pribadong silid ka ba? Bigyan mo ako ng isa. Walang masyadong tao ang makakain at makakainom sa restaurant na ito, kaya siguradong hindi puno ang mga pribadong kwarto sa ikalawang palapag. Nang marinig ito, tumango ang katulong at ngumiti. Oo, mga kapatid, akyat na po kayo. Sinundan nila ang katulong sa ikalawang palapag at pumasok sa isang pribadong silid. Umupo silang dalawa. Tumawag si Old Fang ng listahan ng mga pagkain at ikan-away ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng 10 pitchel ng masarap na alak. Lumingon si Yang Kai sa kanya at ngumiti. Kaya mo bang tapusin ang lahat ng ito? Alisin mo sila kung hindi mo kaya. Inutusan ng matandang Fang ang katulong. Mag-empake ka pa ng 10 pitchel at kunin mo na. Iyon lang muna. Tatawagan kita kung kulang pa. Nagmamadaling tumugon ang alipin at umalis para gawin ang kanyang trabaho. Tumingin si Yang Kai sa paligid at ngumiti. Madalas kang pumunta dito. Tuyong tumawa si Old Fang. Paano ako? Karaniwan, pupunta lang ako dito para bumili ng ilang garapon ng alak na maiinom sa bahay. Daan-daang taon na ako sa Kikiaw, ngunit ang bilang ng beses na pumunta ako dito ay wala pang 10. Salamat sa iyo ngayon, kung hindi ako papayag na pumunta dito. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, medyo mahal ang mga gamit dito, pero hindi pa rin masama ang lasa. Maraming bagay na hindi natin nakikita kung saan tayo galing. Brother, kumain ka pa mamaya. Bahagyang tumango si Yang Kai. Dahil nanlilibrere ka, hindi ako tatayo sa seremonya. Nakangiting sabi ni Old Fang. Siyempre. Pagkaraan ng ilang sandali, inihain na ang lahat ng ulam. Nagkusa si Old Fang na magbuhos ng alak at masigasig na nagsilbi kay Yang Kai ang God of Wealth. Kumain at uminom siya habang nakikipagkwentuhan. Pagkatapos ng lahat, si Old Fang ay narito na sa loob ng ilang daang taon, kaya mas alam niya ang tungkol sa 7 Corners Land kaysa kay Yang Kai. Bagamat hindi niya gaanong alam ang sitwasyon sa labas ng 7 Corners Land, mas alam niya ang tungkol sa Fire Spirit Land kaysa sa iba. Matapos mag-chat ng ilang sandali, nakinig si Yang Kai ng may labis na interes. Ayon sa kanya, si Josing Stewart Chow ay dating katulong sa Fire Spirit Land, ngunit mas maganda ang kanyang kapalaran.
kinilala siya ng mga nakatataas, at gumawa siya ng ilang kontribusyon sa taniman. Pagkatapos makaipon ng sapat na Heaven Opening Pills at mabili ang lahat ng sangkap, na-promote siya sa Heaven Opening Realm. Noon lamang siya na-promote bilang manager ng Fire Spirit Land. Nagulat si Yang Kai. Itinaas niya ang kanyang tasa ng alak at sinabing, "Nasa Heaven Opening Realm si Steward Chow." Hindi niya nagawang sabihin. Naisip niya na si Steward Chow ay kapareho niya, naglalakad sa landas ng paglilinang. Sa karamihan, nakakondensed siya ng ilan pang uri ng enerhiya kaysa sa kanya. Anong klaseng Heaven Opening Realm yan? Ngumisi si Old Fang. Sino ang nakakaalam kung ito ay dahil siya ay nasa isang mas mahusay na mod, ngunit siya ay lasing. First grade Heaven Opening Realm pa lang. Kung gugustuhin ng matandang ito, matagal na siyang nakalusot. Tahimik na nagkalkula si Yang Kai. Ang mga materyales sa unang baitang ay nagkakahalaga ng 150 Heaven Opening Pills. Para mapawi ang 7 uri ng enerhiya, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1,000 Spirit Pill. Ilang daang taon nang nandito si Old Fang, kaya dapat ay sapat na ang naipon niya. Hindi siya nagyayabang. Sa pag-inom ng alak sa kanyang tasa, tumanggo si Old Fang. Ang First Grade Heaven Opening Realm ay ang pinakawalang pag-asa na Heaven Opening Realm. Sa paggawa nito, pinuputol niya ang sarili niyang landas. Kahit gaano pa karaming Heaven Opening Pills ang iniinom niya sa hinaharap, makakaabot lang siya sa 3 baitang. Hindi ganoon kababa ang ambisyon ng matandang ito. Gusto kong direktang maabot ang 3 baitang Heaven Opening Realm. Ang ideyang ito ay kapareho ng sa Daiyu. Ang layunin din ng Daiyu ay ang 3 baitang Heaven Opening Realm. Bilang resulta, nagkaroon siya ng pag-asa na maabot ang 4 na baitang o kahit 5 baitang ng Heaven Opening Realm. Ang 4th grade o 5th grade Heaven Opening Realm ay ang gitnang Heaven Opening Realm. Ito ay nasa ibang antas mula sa mas mababang Heaven Opening Realm. Tumanggo si Yang Kai. Bagaman totoo iyon, ang First Grade Heaven Opening Realm ay Heaven Opening Realm pa rin. Sa totoo lang, medyo curious siya kung anong uri ng lakas ang maipapakita ng First Grade Heaven Opening Realm Cultivator. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nakikipaglaban kay Jozing, kaya walang paraan para masubukan niya ito. Sabi ni Old Fang, "Brother, hindi mo alam. Bagamat ang taong iyon ay isa ring Heaven Opening Realm Cultivator, nagagawa lang niyang magpakitang gilas sa harap naming mga manggagawa. Kung tungkol naman sa mga tunay na disipulo ng 7 Opening Lands na nag-condensed 3rd grade materials, sino sa kanila ang titingin sa kanya?" Biglang naisip ni Yang Kai ang konsol na disipulong si Dorufeng na nakita niya noong una siyang dumating sa 7 Opening Lands. Ang taong iyon ay talagang isang half-step na Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit ang kanyang katayuan ay talagang hindi isang bagay na maihahambing ni Jozing. Kahit ang babaeng iyon na may apelyidong Yao na nagdala sa kanila sa Fire Spirit Land ay hindi pa nakarating sa Heaven Opening Realm, ngunit kinailangan ni Jozing na yumuko at kumamo sa kanyang harapan. Mula dito, makikita na sa labas ng Cosmos World, ang pag-abot sa Heaven Opening Realm ay hindi sapat para bigyan ang isa ng mataas na posisyon. Kung walang magandang kinabukasan, mas mabuting huwag nang umasenso. Marshall Peak, Kabanata 3858. Nabigong sumang-ayon. Sabi nga, lahat ay may kanya-kanyang kahirapan. Ang mga high-grade na materyales ay hindi madaling mahanap. Laging may mga taong napipilitang hatiin ang langit. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang nakarinig ng malakas na ingay at sinipa ang pinto. Habang si Lao Fang ay nakakaramdam na ng kasiyahan, hinampas niya ang mesa at tumayo, sumisigaw. Sino ito? Ibinaling niya ang kanyang ulo at hindi nakilala ang tao, ngunit mukhang pamilyar siya. Nakilala agad ni Yang Kai ang tao at nagulat na sinabi, "Brother Shi." Ang taong iyon ay isa sa mga bagong dating nakasama niya, ang halimaw na lalaki, si Shi Haokang. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit siya nandito, at sinipa pa niya ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig ang sigaw ni Yang Kai, bumalik si Lao Fang sa kanyang katinoan at naalala na malabo niyang nakita siya sa servant room sa Fire Spirit Land. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, "Kilala mo ba siya?" Tumanggo si Yang Kai, iniisip na hindi lamang nila kilala ang isa't isa, ngunit bumuo din sila ng isang alyansa upang tulungan ang isa't isa. Dahil ito ay isang taong kilala ni Yang Kai, hindi maaaring maging bastos si Lao Fang at sinabing, "Dahil magkaibigan kayo, bakit hindi ka umupo at makipag-inuman sa akin?" Tumingin si Shi Haokang kay Yang Kai at bahagyang kumunat ang noo. Muli niyang itinoon ang kanyang mga mata kay Lao Fang at dahan-daang umiling. "Hindi ako mangangahas." Sumenyas siya sa gilid at sinabing, "Iniimbitahan kayong dalawa ni Steward Chow." Steward Chow. Nang inig at natahimik si Lao Fang. "Alin? Sinong Steward Chow?" Ngumisi si Shi Haokang. "Ilang Steward Chow ang kilala mo?"
Nasaan ang Steward Chow? Nilunok ni Lao Fang ang kanyang laway. Hindi nagsalita si Shi Hao Kang at tahimik lang siyang tiningnan. Unti-unting lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Lao Fang, at bigla niyang naramdaman na may darating na malaking sakuna. Sa oras na ito, napagtanto din niya na dapat ay dahil sa sobrang nasasabik siya at labis na nainom kasama si Yang Kai, kaya nagsalita siya ng hindi nag-iisip. Maging ang mga dingding ay may mga tainga. Siguro ay nakaupo sa tabi nila ang Steward Chow. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai para humingi ng tulong. Ngumiti din ng mapait si Yang Kai. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo siya at sinabing, "Tara na, kung ito ay isang pagpapala, hindi ito magiging isang sumpa. Kung ito ay isang sumpa, hindi ito maiiwasan." Dahil inimbitahan silang dalawa ng kabilang partido, siguradong kasama siya. Si Shi Hao Kang ang namuna sa harapan, habang sina Yang Kai at Old Fang ay sumunod na malapit sa likuran. Nanginginig ang mga binti at tiyan ni Old Fang. Dati, noong nakikipag-chat siya kay Yang Kai, hinamak niya si Zhou Xing, isang first-rank Heaven Opening Realm, bilang walang silbi. Gayunpaman, si Kai Tian ay isang Heaven Opening Realm. Bukod dito, si Zhou Xing ay may titulong tagapamahala ng taniman. Kahit anong mangyari, wala siyang lakas na makipagtalo sa kanya. Kung talagang pinahirapan niya ang mga bagay-bagay, matatanggap niya lang. Gusto niya talagang sampilan ang sarili niya. Pagkatapos uminom ng kaunting alak, wala siyang lock sa bibig at naglakas loob na magsalita. Nasa tabi mismo ng Steward Chow, at hindi siya nag-iisa. Nang sundan niya si Shi Hao Kang sa katabing cubicle, tumangala si Yang Kai at nakita niya ang isang mesa na puno ng mga magagandang pagkain. May 5 tao na nakaupo sa mesa. Si Steward Chow ang nasa yulunan ng mesa. Sa kaliwa niya ay si Fang Tai mula sa Black River Realm. Nasa kanan niya ang babaeng si Sun Yanyi. Nandoon din sina Thousand Feather Boy at Asan. Ang mga bagong dating nakamakailan ay dumating sa Fire Spirit Land ay narito lahat. Biglang nagpakita si Yang Kai ng nagulat na ekspresyon. Napakalinaw ng sitwasyon. Si Fang Tai at ang iba ay naghohas ng isang piging para sa Steward Chow. Ang ikinagulat niya ay wala siyang alam tungkol dito. Bukod dito, walang dumating upang ipaalam sa kanya. Bagamat tumakbo siya sa palengke pagkabalik niya mula sa taniman, pagkatapos nilang bumuo ng alyansa noong huling pagkakataon, iniwan nila ang kanilang contact information. Kung gusto nilang hanapin siya, napakadali at maaari silang magpadala ng mensahe sa kanya. Dahil wala siyang natanggap na balita, ibig sabihin ay wala silang balak ipaalam sa kanya. Habang lumilipad ang kanyang mga iniisip, naunawaan ni Yang Kai ang buong kwento. Ngumiti siya at hindi na masyadong pinansin. Umakyat siya kasama si Old Fang at ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Pagbati, Steward Chow. Ang mukha ni Zhou Xing ay kasing lamig ng yelo. Umupo siya sa unahan ng mesa at hindi man lang tumingin sa dalawa. Kumuha lang siya ng isang tasa ng alak at humigop. Dahil hindi siya nagsalita, sina Yang Kai at Old Fang ay wala ring masabi. Sobrang bigat ng atmosphere sa kwarto. Ang mga bagong dating ay hindi tumitingin sa gilid. Si Asan lang ang patuloy na commandant kay Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang ngumiti si Fang Tai. Dinampot niya ang pitchel ng alak at pinuno ang tasa ni Zhou Xing, at sinabing, "Steward Zhou, pakalmayan ang iyong galit, pakalmayan ang iyong galit. Ang ilang mga ignorante ay bumubulalas ng katarantaduhan, bakit kailangan mong pakialaman?" Hehe. Ngumisi si Steward Chow. Dinampot niya ang tasang nasa harapan niya at biglang sinaboy ang alak sa harapan niya sa mukha ni Old Fang. Ang alak ay na-condensed sa kapangyarihan ng Heaven Opening Realm. Bagamat alak lang iyon, paano ito naiiba sa suntok sa ulo? Agad na napabalikwas ang ulo ni Old Fang. Napatras siya ng ilang hakbang bago niya naayos ang sarili. Pagkatayo niya ay puno ng dugo ang ilong at bibig niya. Tumayo si Zhou Xing at pumunta sa gilid ni Old Fang. Tumingin siya sa kanya at sinabi sa malamig na boses, "Kumusta ang Heaven Opening Stage ng Steward nito? Karapat-dapat pa ba ito sa iyong mga mata na may kabataran?" Hindi nag-abala si Old Fang na panasan ang dugo sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo na parang pugo sa taglamig. Nanginig siya at nauutol ng mahabang panahon, ngunit ang tanging magagawa niya ay humingi ng tawad. Si Zhou Xing ay malamig na ngumuso at winalis ang kanyang manggas sa mukha ni Old Fang. Tapos tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Sabik na sabik si Fang Tai. Ilang beses siyang sumigaw at hinabol din siya, naiwan ang mga tao sa kwarto na nakatingin sa isa't isa. "Ayos ka lang ba?" Tumingin si Yang Kai kay Old Fang na may pag-aalala. Speaking of this matter, medyo may responsibilidad din siya. Kung hindi siya nakikipag-inuman kasama si Old Fang, kung gayon hindi niya dadalhin ang kapahamakan na ito sa kanyang sarili. Ngunit sinong mag-aakala na ang taong kausap ni Old Fang ay nagkataong nakaupo sa tabi niya?
Isa pa, narinig niya ang usapan nila. Ang soundproofing ng kwartong ito ay hindi masyadong maganda. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Gayunpaman, siya at si Old Fang ay pabaya. Naparami ang inom nila at hindi nila napansin na may katabi. Ang Old Fang ay halatang matino din. Nang marinig ito, mapait siyang tumingin kay Yang Kai. Little brother, mangyaring iligtas ako. Hindi na kaimik si Yang Kai. Huwag kang mataranta, maliit na bagay lang ito. Napaiwas siya ng tingin. Bagamat hindi ito masyadong etikal, nakakatawa talaga ang pagtingin sa bagbog na mukha ni Old Fang at namamagang ilong. Kayong dalawa. Anong sasabihin ko sa inyo? Tumingin si Sunayan sa kanila nang nakakunot ang noo. Hindi mo ba alam na ang mga dingding ay may mga tainga? Kahit na hindi kami ang nakaupo ngayon dito, kahit na may ibang nakaupo dito at narinig ang sinabi mo at nagreklamo kay Steward Chow, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Mapait na ngumiti si Yang Kai. Walang kwentang sabihin ito ngayon. Lumingon siya sa kanila. Bakit kayo nandito? Bago pa makapagsalita si Sunayan, pumasok si Fang Tai mula sa pinto. Sabi niya na may madilim na mukha. Siyempre nandito kami para ilibre si Steward Chow. Kailangan mo pa bang magtanong? Sabi ni Asan. Yang Kai, hindi mo alam. Nagambag muli si Brother Fang. Ngayon ay narito siya para pasalamatan si Steward Chow. Isa pang kontribusyon. Lumingon si Yang Kai kay Fang Tai. Naisip niya sa kanyang sarili. Hindi ba't napakabuti ng swerte ng lalaking ito? Kakagawa lang niya ng kontribusyon noong nakaraang buwan at nakatanggap ng 30 heaven opening pills bilang reward. Ngayon siya ay gumagawa ng isa pang kontribusyon ngayong buwan. Sa tingin ba niya normal lang magambag? At dahil naglakas loob siyang pumunta dito para ilibre si Steward Chow, siguradong marami siyang natanggap na reward. Nagtaka pa siya kung ano ang kontribusyon. Nagbigay ba talaga siya ng kontribusyon, o bunga ito ng magandang relasyon nila ni Jozing? Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ng anumang kontribusyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para makapag-ambag. Hindi siya pinansin ni Fang Tai. Halatang masama ang loob niya. Ito ay hindi nakakagulat. Sinadya niyang gamutin si Jozing ngayon. Pagtingin sa mga ulam sa mesa, parang ngayon lang nakahain. Wala pang nagsimulang kumain. Sa madaling salita, nakaupo lang sila. Bago pa man magsimula ang handaan, ang host ay nakaalis na sa galit. Kakaiba kung siya, ang host, ay masaya. Umupo ulit sila. Madilim ang mukha ni Fang Tai. Kinuha niya ang pagkain at uminom ng walang sabi-sabi. Hinawakan ni Old Fang ang braso ni Yang Kai na may pagmamakaawa, na parabang nakakapit siya sa isang nagliligtas buhay na dayami. Walang paraan si Yang Kai para iligtas siya. Hindi umubra ang pag-comfort sa kanya, kaya hinailan na lang niya ito paupo sa tabi niya. Bagamat naglabas lamang ng galit si Jozing kay Old Fang, nahulaan ni Yang Kai na naalala niya siya. Ito ay talagang malas. Iniisip niya noon na maaari siyang magpadala ng mga regalo kay Jozing pagkatapos niyang kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Kahit na walang mga benepisyo sa paggawa ng isang magandang relasyon sa kanya, hindi ito magiging masama. Ngayon, nasaktan na siya nito bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang plano. Kasama ang nakaraang insidente, malamang na nasaktan niya ito hanggang sa mamatay. May mood pa kayong dalawa na umupo dito. Pinandilatan ni Fang Tai si Yang Kai. Sinabi ni Yang Kai, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Baka sa mukha ni Fang Tai ang pagkadismaya. Tignan mo, sa lahat ng makakasama mo, pinili mong makasama ang matandang ito. Ngayong nadamay ka na niya, makikita ko kung paano ka mabubuhay sa Fire Spirit Land. Natigilan si Yang Kai sa ganitong saloobin ng isang elder na nag-lecture sa isang junior. Gayon din. Malamig na tiningnan ni Fang Tai si Yang Kai. Anong problema ni General Sikhen? Ano? Paano mo siya nasaktan? Sinasabi ng lahat na nasaktan mo si General Sikhen at ngayon ginagamit niya ang iyong ulo bilang isang manukan. Huwag mong itanggi ito. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Hindi ito maaaring peke. Alam mo ba kung anong uri ng background mayroon si General Sikhen? Siya ang alagang hayop ng Earth Protector ng ating Fire Spirit Land. Sa madaling salita, maaari kang makaligtas sa Fire Spirit Land pagkatapos masaktan ng Steward Chow. Ngunit ngayong nasaktan mo na si General Sikhen, sa tingin mo ba ay magiging masaya ka? Hindi na ako magtataka kung makita ko ang bangkay mo balang araw. Si Yang Kai ay hindi nakaimik. Maraming tao ang nakakita ng tandang manok na ginagamit ang kanyang ulo bilang isang manukan. Hindi katakataka na kumakalat ang gayong mga chismis. Gayunpaman, hindi siya mapakali na makipagtalo. Mas mabuting hayaan ang mga tao na magkamali. Sa ganitong paraan, maaantala ang pagkakalantad ng insidenteng iyon. Ngunit, sumimangot si Yang Kai at malungkot na sinabi, Brother Fang, hindi ka ba masyadong nakikialam? Ngumuso si Fang Tai. Sa tingin mo ba gusto kitang makialam? Ayoko lang na idamay mo kami.
Ano man ang mangyari, tayong lahat ay mga bagong dating na dumating dito kasama ang Earth Protector. Kung paano mo ginagawa ang mga bagay ay makakaapekto sa amin. Brother Fang, masyado kang nag-iisip. Mas maganda kung masyado akong nag-iisip. Pero kung matigas pa rin ang ulo mo, hindi ko akalain na may anumang pangangailangan para sa atin na bumuo ng isang alyansa. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Marshall Peak, Kabanata 3859. Nahuhulog. Brother, nadamay kita. Paumanhin. Patuloy na humihingi ng tawad si Old Fang habang palabas sila ng palengke. Kanina sa restaurant, hindi nagkita sina Yang Kai at Fang Tai at naghiwalay sila sa hindi magandang usapan. Bagamat hindi pinapansin ni Old Fang, napansin pa rin niya ito. Tumawa si Yang Kai. Masyado kang nag-iisip. Ang lalaking iyon ay halatang gustong dumistansya sa akin. Kahit hindi nangyari ang insidente ngayon, nakahanap na siya ng ibang dahilan. Ngunit muli, wala siyang gaanong relasyon kay Fang Tai. Uminom lang sila ng isang pot ng tsaa ng magkasama sa palengke noong nakaraang buwan at pagkatapos ay paalitang sumangayon na bumuo ng isang alyansa. Walang pakialam si Yang Kai sa ganitong uri ng hindi mapagkakatiwalaang alyansa. Sinamantala ni Fang Tai ang pagkakataon para pahirapan siya ngayon dahil gusto niyang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila. Malamang na hindi siya natatakot na madamay. Wala silang masyadong relasyon, kaya kahit na may mangyari kay Yang Kai, hindi siya madadami. Ngunit dahil napagkasundoan nilang bumuo ng isang alyansa, kung wala siyang gagawin kapag may nangyari kay Yang Kai, hindi ito makatuwiran. Ngayong naghiwalay na sila ng landas, ang buhay at kamatayan ni Yang Kai ay walang kinalaman sa kanya. Malapit ba kayo? Bakit niya gustong dumistansya sa'yo? Hindi naintindihan ni Old Fang. Umiling si Yang Kai. Hindi naman kami ganoon kalapit. Ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa alyansa. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabing, pero ikaw, paano ka pupunta lutisin ang pangyayari ngayon? Kung hindi mo ito mahawakan ng mabuti, natatakot ako na ito ay magiging mahirap. Sabi ni Old Fang na may mapait na mukha. Hindi ko alam. Bumantong hininga si Yang Kai. Maghandang gumastos ng maraming pera. Mukhang sakam na tao ang Zhou Zing na iyon. Kung maaari kang maging malupit at bigyan siya ng higit pang mga benepisyo, dapat itong maging maayos. Sana nga, hindi naman masama kung pwede akong gumastos ng pera para makaiwas sa gulo. Brother, gusto mo bang sumama sa akin? Ngayon, nakita kanyang kasama ko. Kung pupunta ako mag-isa, natatakot ako na baka mas masama ang impresyon niya sa'yo. Totoo naman, hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba. Paano ito, kapag pumunta ka mamaya, ibilang mo rin ako, hindi ako sasama. Hindi maganda para sa napakaraming tao na pumunta, kaya kailangan kitang pahirapan para maging kinatawan. Naisip ito ni Old Fang at naramdaman niyang may katuturan ang mga salita ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng regalo ay hindi isang bagay na makikita sa publiko. Mabuti pang pumunta siya ng mag-isa kaysa may kasama siyang dalawang tao kaya agad siyang tumango at pumayag. Hindi siya natakot na babalikan ni Yang Kai ang kanyang salita. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang buwanang kita, hindi babalik si Yang Kai sa kanyang salita. Hindi sila nagsalita sa buong daan pabalik sa Handyman Quarter. Wala sa mood si Yang Kai na gumala pagkatapos ng pagdiriwang. Ginugol niya ang natitirang oras ng kanyang pahinga sa kanyang silid. Pagkaraan ng 2 araw, pumasok si General Si Chen sa taniman at nagpatrolya sa kanyang teritoryo gaya ng nakagawian. 30 puno ng prutas ay hindi nagsagawa ng maraming pagsikap. Gayunpaman, hindi nagtagal ay huminto si Yang Kai sa harap ng isang puno ng prutas at sumimangot. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon, ngunit pakiramdam niya ay may mali sa Fire Spirit Fruit Tree na ito. Matapos maingat na ikumpara ito sa iba pang mga puno ng prutas, nalaman niyang may mali talaga. Ang mga dahon sa puno ng prutas na ito at ang kulay ng Fire Spirit Fruit Tree ay mas mapula kaysa 3 araw na nakalipas, na para bang sila ay hinog na. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya mabilis niyang pinuntahan si Old Fang. Nang makita siya ni Old Fang, ngumiti siya at sinabing, "Brother, nandito ka." Tiningnan ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon at ngumiti. Tapos na ba? Kung hindi ito ginawa, hindi magiging kalmado si Old Fang. Gaya ng inaasahan, tumango si Old Fang. Tapos na, kaya lang malaki ang gastos. Magkano? Tanong ni Yang Kai. Si Old Fang ay commandant at sinabing may sakit sa puso. 100 heaven opening pills. Ilang dosenang taon na yan nang kita ko. Sa pagkakataong ito, marami na talaga siyang nawala. Nakaraan na iyon. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan ngayon? Ano ang mayroon upang makaramdam ng sakit sa puso? Ikaw na mismo ang nagsabi, gumagastos tayo para makaiwas sa mga sakuna. Oo, tumango si Old Fang. O tama, pinadalhan din kita ng 30 pills.
Magiliw itong tinanggap ni Stuart Chow at sinabing napakabait mo. Sa tingin ko malapit mo nang maalis ang kapirasong lupang iyon. Sige, bibigyan kita ng higit pa mula sa account mamaya. Sumimangot si Yang Kai. Sa pagsasalita tungkol sa bahaging iyon ng lupa, sumama ka sa akin para tingnan. Nakita ni Old Fang ang kanyang seryosong ekspresyon at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ginagawa at sinundan si Yang Kai sa puno ng prutas. Nagbago ang kanyang ekspresyon at napabulalas siya. Hindi maganda. Anong mali? Sinabi ni Old Fang. Ang tatlong patay na puno ng prutas ay nagpakita rin ng pagbabagong ito. Ang kulay ng mga dahon at prutas ay naging mas madilim. Kapag nangyari ito, ang mga puno ng prutas ay mamamatay sa wala pang isang buwan. Natigilan si Yang Kai. Sigurado ka ba? Ang Old Fang ay kasing balisa ng langgam sa mainit na kawali. Malapit ang aking taniman. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang nangyari dito? Ito ay isang napipintong kalamidad, Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Lumakad ng paikot-ikot si Old Fang, pinag-isipan ang kanyang mga utak. Maya-maya, huminto siya at sinabing, ang tanging tao na makakatulong sa iyo ngayon ay si Stuart Chow. Buti na lang at pinadalhan ko siya ng pills kanina kaya malamang wala siyang gagawin. Pumunta sa gitna ng halamanan. May pavilion doon. Karaniwang nandoon si Stuart Chow. Hanapin mo siya at ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi mo na siya kailangang hanapin. Biglang lumingon si Yang Kai at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa kalangitan, isang figure ang mabilis na lumilipad patungo sa kanila. Sino pa kaya ito kundi si Jozing? Mukhang dumiretso siya sa kanila. Marahil ito ay dahil sa mapagbigay na regalo ni Old Fang. Kung hindi, hindi siya pupunta dito maliban kung siya ay nagpapatrolya sa taniman. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapag si Jozing sa kanilang harapan. Nagmamadaling yumoko sina Yang Kai at Old Fang. Ikinawit ni Jozing ang kanyang mga kamay sa likod at bahagyang tumanggo. Medyo malapit kayong dalawa, lagi kayong magkasama saan man kayo magpunta. Ngumiti siya, na para bang hindi siya ang nagtilamsik ng alak sa mukha ni Old Fang ilang araw na ang nakalipas. Tumanggo si Old Fang at yumoko. Brother Yang, bago ka lang dito at kapitbahay ko. Siyempre, kailangan kitang alagaan. Tumanggo si Jozing. Tama, kung lahat ng tao dito ay katulad mo, hindi ko na kailangang tumakbo sa paligid ng sobrang pagod. Gusto ko talagang magpahinga ng maaga. Nagmamadaling sinabi ni Old Fang. Hindi magagawa ng halamanan na ito kung wala si Stuart Chow. Kung mas may kakayahan ang isang tao, mas malaki ang responsibilidad ng isa. Kaya ko lang gawin ang lahat ng aking makakaya upang ibahagi ang pasanin ng master. Tumawa si Jozing at tinuro si Old Fang. Ikaw lang ang marunong magsalita. Ngumiti si Old Fang. Siya nga pala, Stuart Chow, may iuulat ako sa iyo. Ano iyon? Ganito, mahigit 2 buwan na si Yang Kai sa chores room. Ako mismo ang nagturo sa kanya. Nakita ko na mabilis siyang natututo at magaling. May kakayahan na siyang mag-alaga ng mas maraming puno ng prutas. Wala pa kaming masyadong tao sa chores room simula pa lang, kaya medyo sayang na hayaan siyang mag-alaga ng 30 punong namumunga lang. Stuart Chow, sa tingin mo ba may lilipat mo siya sa ibang lugar? Kung hindi, darating ang batang ito at guguluhin ako buong araw, naiinis talaga ako. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng makahulugang tingin si Yang Kai. Nagmamadaling sinabi ni Yang Kai, Stuart Chow, handa na akong mag-ambag ng higit pa sa Land of Fire Spirits. Tumanggo si Jozing. Kung gayon, bihira para sa iyo na magkaroon ng ganoong intensyon. Dahil yun ang kaso, tutuperin ko ang hiling mo. Sa totoo lang, ito rin ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Tuwang-tuwa si Old Fang nang marinig niya ito. Lumingon siya at tumingin kay Yang Kai. Alam nilang dalawa na epektibo ang Reg Along ibinigay nila noon. At higit pa sa epektibo ito. Agad-agad lang iyon. Salamat, Stuart Chow. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Napangiti si Jozing at magsasalita na sana nang biglang tumangala ang kanyang mga mata sa problemadong puno ng prutas. Maingat niyang tiningnan ito saglit at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya sa malalim na boses. Bigla kong naalala na may importante pa pala akong gagawin. Babalik ako mamaya. Aalis na sana siya. Paano siya pinayagan ni Old Fang? Hinawakan niya ang braso niya at nagmamakaawa. Stuart Chow, mangyaring maghintay. Maaari mo bang ilipat muna si Yang Kai sa ibang lugar? Pinunasan ni Jozing ang kanyang manggas at malungkot na sinabi. Ako ang may pananagutan sa pagpapatrolya at pamamahala sa Fire Spirit Orchard. Ito ay isang napakahalagang bagay. Ang anumang kapabayaan ay maaaring humantong sa walang katapusang mga sakuna. Ngayong may importante akong gagawin, bakit mo ako hinihila? Kung may mali, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad? Ngumiti si Old Fang na humihingi ng tawad.
hindi na kailangang magmadali. Ang paglipat kay Yang Kai ay isang salita lamang mula sa iyo, Master Steward. Malamig na tiningnan siya ni Jozing. Madali lang siyang ilipat, ngunit pagkatapos niyang umalis, sino ang mag-aalaga sa 30 puno ng prutas sa orchard na ito? Wala pa akong nahahanap na kapalit. Bakit hindi mo sila alagaan sandali? Natigilan si Old Fang. Paano siya mangangahas na pumayag? Hindi niya namamalayan na kumalas ang pagkakahawak niya at agad na lumipad si Jozing. Sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Ito ay masama, ito ay masama. Hinampas ng Old Fang ang kanyang hita sa inis. Sobra na ito. Nang makita ang reaksyon ni Jozing, halatang nalaman din niya na may problema sa mga puno ng prutas. Dati, sinabi niya na narito siya upang ilipat si Yang Kai, ngunit pagkatapos makita na may problema sa mga puno ng prutas, agad siyang nagbago ng isip. Obviously, ayaw niyang yumako ng anumang responsibilidad at gusto lang niyang si Yang Kai ang bahala dito. Ito ay katumbas ng pagtulak ni Yang Kai sa isang fire pit. Ang Old Fang ay kumain lang ng karne kasama si Yang Kai at tinatamasa ang magandang kinabukasan. Kung may nangyari kay Yang Kai, hindi siya makakaasa kahit kanino. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang may mangyari kay Yang Kai. Ngunit ngayong umalis na si Jozing, para siyang walang ulo na langaw na walang ideya. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Biglang nakita ni Old Fang ang walang pakialam na ekspresyon ni Yang Kai at hindi niya maiwasang magulat. Ano ang silbi ng pag-aalala? Natigilan si Old Fang at alam niyang tama siya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mga puno ng prutas, at hindi malulutas ng pag-aalala ang problema. Gayunpaman, nang maalala niyang binigyan niya si Jozing ng napakalaking regalo noong nakaraang araw, ngunit ngayon ay hindi siya tumulong, hindi niya maiwasang magalit. Dumura siya sa direksyon na nilisan ni Jozing at nagmura. Ang taong iyon ay isang walang utang na loob na soang palad. Mahigit sa 100 heaven opening pills ang pinakain sa mga aso. Kung hindi niya sinaktan ng husto si Jozing ilang araw na ang nakalipas, paano siya magiging handa na magbigay ng napakaraming heaven opening pills? Akala niya ay kaya niyang ipagpalit ang isang kinabukasan, ngunit sa isang kisap mata, napilitan siyang mawalan ng malay. Tingnan muna natin. Hindi natarante si Yang Kai. Ilang beses na akong nag-check dati, pero wala akong nakita. Pero ngayong may problema sa mga puno ng prutas, baka may makita tayong mga clues. Tumango si Old Fang at sinabing, Oo, tingnan natin ang sabay-sabay. Ano man ang mangyari, kailangan muna nating hanapin ang problema at pagkatapos ay hanapin ang tamang gamot. Marshall Peak, Kabanata 3860. Ito ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Agad namang nag-abala ang dalawa sa paligid ng puno ng prutas. Hindi man lang nagdalawang isip si Old Fang na gumamit ng lihim na pamamaraan. Habang nagbabago ang kanyang lakas, isang puting liwanag ang lumutang mula sa dulo ng kanyang daliri. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang liwanag ay gumagalaw sa bawat sulok ng puno ng prutas. Matapos magtrabaho ng 1 hanggang 2 oras, wala pa rin silang nakitang problema. Sabik na sabik si matandang Fang kaya na puno ng pawis ang kanyang noo. Umiling-iling pa siya. Hindi pwede, bakit wala akong mahanap? Brother, baka may nangyaring mali sa pag-aalaga mo sa punong ito. Tumayo si Yang Kai sa gilid na naka-cross arms, kasama ang dakilang General si Chen sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang marinig ito, umiling siya at sinabing, imposible iyon. Kung talagang may problema sa pang-araw-araw kong pag-aalaga, hindi lang itong isang punong namumunga, kundi lahat ng 30 puno ng prutas ko. Totoo iyon. Naramdaman din ni Old Fang na ang kanyang hula ay walang kaparirikan. Bagamat saglit lamang na narito si Yang Kai, natutunan na niya kung paano mag-alaga ng mga puno ng prutas. Bukod dito, kahit na may problema kay Yang Kai, maaaring may problema din sa naunang 3 may-ari. Dahil walang problema sa mga puno ng prutas, kung gayon ang problema ay dapat sa piraso ng lupang ito. Kumunat ang noo ni Old Fang. Sa pag-iisip nito, sinabi niya, huwag kang panghinaan ng loob. Patuloy na maghanap, kailangan nating makahanap ng isang bagay. Matapos ang isa pang ikot ng trabaho, halos mabaligtad silang dalawa sa kapirasong lupa. Kung hindi lang sila nag-aalala na masira ang mga puno ng prutas, talagang ginawa nila ito. Ngunit ano man ang mangyari, hindi nila mahanap ang problema. Si Old Fang ay nasa ilalim ng isang bundok ng presyon. Paulit-ulit siyang bumubulong sa sarili, na para bang hindi si Yang Kai ang may problema, kundi siya. May dumating para hanapin si Old Fang para ibenta sa kanya ang Blue Flame Silkworms, ngunit wala sa mood si Old Fang na tanggapin ang mga ito. May malaking mangyayari kay Yang Kai. Kung wala si Yang Kai, gaano man karaming Blue Flame Silkworm ang nakolekta niya, hindi niya ito magagawang heaven opening pills. Brother Fang, gawin mo na ang kailangan mong gawin.
Hayaan mo akong mag-isip mag-isa. Hindi rin natiis ni Yang Kai ang kanyang Saturday at kinuha ang pagkakataong ito para paalisan siya. Tumanggo si Old Fang, ngunit bago siya umalis, inaliw niya si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, hahanap tayo ng paraan pagdating natin doon. Tatawagan ko si Sister Dayu, hindi ako naniniwalang hindi natin siya mahahanap. Inakay niya ang taong dumating sa kanyang hardin ng prutas. Nang umalis si Old Fang, naging mas tahimik ang kanyang mga tainga. Tinitigan ni Yang Kai ang puno ng prutas na may problema. Maingat niyang inalala ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 2 buwan para masiguradong wala siyang nakaligtaan. Inikat ang kanyang ulo at tumingin sa paligid upang masiguradong walang tao sa paligid. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang palad at inilagay ito sa puno ng prutas, tahimik na pinaandar ang kanyang wood attribute Dowsil. Mula noong pinaalalahanan siya ng Dayu noong nakaraang pagkakataon, ginagamit na niya ang kanyang wood elemental energy para pakainin ang mga puno ng prutas. Siyempre, hindi kasama ang 3 saplang. Siya ay higit sa lahat ay nag-aalala na sila ay lumalaki ng masyadong mabilis at pumukaw ng hinala. Sa pagpapakain ng kanyang wood elemental energy, ang iba pang mga puno ng prutas ay lumago ng husto. Ngayong may problema sa isa sa kanila, gusto niyang makita kung malulutas ba ito ng kanyang wood elemental energy. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang elementong enerhiya ng kahoy na nakondensed mula sa asensya ng Immortal Tree. Bagamat hindi nito kayang buhayin ang mga patay, dapat may epekto ito, di ba? Yun ang balak niyang gawin. Nang ibuhos ni Yang Kai ang kanyang wood attribute force sa puno ng prutas na nasa harapan niya, ang puno ng prutas ay talagang naging mas mahusay. Ang kulay ng mga dahon at mga espiritong prutas ay tila bahagyang kumupas, ngunit sa parehong oras, si Yang Kai ay nakagawa din ng isa pang pagtuklas. Mula sa ilalim ng lupa, isang nakakapasong mainit na puwersa ang lumabas ng hindi mapigilan at sumugod sa puno ng prutas na nasa harapan niya. Ang nakakapasong mainit na puwersa ay kumalat at ang puno ng prutas, na kagagaling lang, ay naibalik sa orihinal nitong kalagayan. Nagtaas ng kilay si Yang Kai, mukhang nagulat. Alam niya na ang nakakapasong mainit na puwersa na lumalabas mula sa ilalim ng lupa ay Fire Attribute Force. Ang buong hardin ng prutas ay matatagpuan sa isang malaking Fire Spirit Land. Habang nag-aalaga sa puno ng prutas, ginamit din ni Yang Kai ang token sa kanyang kamay upang iguhit ang Fire Attribute Force mula sa ilalim ng lupa upang mapangalagaan ang Fire Spirit Fruit Tree, ngunit kailangan niyang kontrolin ng mabuti ang intensity ng Fire Attribute Force. Karaniwan, kung hindi niya gagamitin ang token para i-activate ang barrier, imposible para sa Fire Attribute Force na lumabas ng mag-isa. Ngunit sa katunayan, isang nakakapasong mainit na puwersa ang lumitaw ngayon, at hindi niya ito iginuhit. Nagulat si Yang Kai at malabong naramdaman na tila nahanap na niya ang pinagmulan, ngunit hindi niya maisip kung bakit. Siya ay maingat na sinubukan ng ilang ulit at nalaman na sa bawat oras na ibuhos niya ang kanyang wood attribute force sa puno ng prutas, isang pagsabog ng fire attribute force ay lalabas mula sa ilalim ng lupa. Bukod dito, ang pagsabog na ito ng fire attribute force ay mas mainit at mas siksik kaysa sa karaniwan niyang iginuhit. Bagamat kailangan ng Fire Spirit Fruit Tree ang ganitong uri ng puwersa, palaging mas mabuting lumayo. Kung masyado niyang hinihigop ang puwersang ito, halatang pabigat ito sa puno ng prutas. Hindi niya ito nakita noon dahil sa tuwing hinihimok ni Yang Kai ang kanyang wood attribute force, hindi niya ginagalaw ang puno ng prutas. Sa pagkakataong ito, para maimbestigahan ang dahilan, direktang hinawakan niya ang puno ng prutas at malinaw na naramdaman ito. Ano ang iyong nahanap? Nang matapos ni Old Fang ang kanyang negosyo, muli siyang lumapit upang mag-imbestiga. Nang makitang nakasimangot at nagmumuni-muni si Yang Kai, mabilis siyang nagtanong. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba at sinabing, "Hindi ko masabi." "Tama, na-condensed mo ba ang wood attribute force?" Tumango si Old Fang. Hanggat tama ang mga kondisyon, uunahin ng mga odd job na manggagawa sa Fire Spirit Lands ang condensing wood attribute force. Dahil sa wood attribute force, ito ay lubhang kapakipakinabang para sa pag-aalaga ng puno ng prutas. Subukan mong himokin ang iyong wood attribute force na pakainin ang puno ng prutas na ito. Itinuro ni Yang Kai ang harapan. Hindi na nagtanong pa si Old Fang at sinimulang gawin iyon. Pero maya-maya, kumunot ang noo niya at sinabing, "Ano ba? May espesyal ba? Wala kang naramdaman." Hindi maintindihan ni Yang Kai. "Ano ang naramdaman mo?" Tinitigan siya ni Old Fang. Nang makitang wala talaga siyang nararamdaman, hiniling siya ni Yang Kai na subukan ulit. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang kanyang kamay sa puno ng prutas at nalaman na pagkatapos himukin ni Old Fang ang kanyang wood attribute force, walang kakaibang nangyari. Kakaiba ito.
Hiniling sa kanya ni Yang Kai na huminto at hinimok ang sarili niyang wood attribute force. Kumunat ang mga kilay ni Old Fang. Itong kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naramdaman niya ito. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang kakaiba. Sinabi niya sa nanginginig na boses, "Brother, subukan mo pa ng ilang beses." Hindi alam ni Yang Kai kung bakit siya ganoong nasa sabik, ngunit halatang may natuklasan siya at ilang beses pang sumubok. Pagkaraan ng mahabang panahon, ikinaway ni Old Fang ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaaring tumigil si Yang Kai. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang sarili. Nagulat si Yang Kai. "Ano ang ginagawa mo?" Tumingin sa kanya si Old Fang na may nagbabagang mga mata, "Bakit hindi ko naisip? Dapat matagal ko nang pinag-isipan. Ito ay isang pagpapala." Ang dalawang orihinal na maulap na mata na iyon ay nagniningning na ngayon ng isang kamangha-manghang liwanag. Sumimangot si Yang Kai. "Ano ang isang pagpapala, hindi isang sumpa?" Ipaliwanag ito ng malinaw. Sabi ni Old Fang na may naiinggit na ekspresyon. "Brother, ang swerte mo talaga ay lumalaban sa langit." Ngumuso si Yang Kai. Ang may swerte na lumalaban sa langit ay si Fang Tai. Sa 2 buwan na pamamalagi niya dito, nakadalawang tampo siya. Ano ba ang big deal sa swerte niya? Bagamat hindi alam ng matandang guro na ito kung anong uri ng kontribusyon ang ginawa niya, kumpara sa iyo, tiyak na isang maliit na wizard ang nakakatugon sa isang mahusay na wizard. Tuwang-tuwa na hinimas ni Old Fang ang kanyang mga kamay. "Ano ang gusto mong sabihin?" Natarante si Yang Kai. Sabi ni Old Fang. "Ang buong halamanan ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking fire spirit land. Dapat alam mo yun, di ba? Ang fire element energy na nakapaloob sa fire spirit land na ito ay ang mga sustansya na kailangan ng mga puno ng prutas. Kung gagamitin natin ang 9 na grado ng heaven opening upang hatiin, kung gayon ang fire element energy dito ay maaaring hatiin sa 1 grado. Sa madaling salita, magagamit natin ang enerhiya dito para i-condense ang sarili nating fire element energy, at hindi natin kailangang gumastos ng pera para mabili ito. Gayunpaman, ang grado ng enerhiya na ito ay masyadong mababa, kaya kakaunti ang mga tao ang gagawa nito. Hindi sinasadyang na-absorb ni Stuart Chow ang enerhiya ng fire attribute dito at napilitang i-condense ang first grade heaven splitting. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa lahat. Sa fire elemental energy ng unang baitang, posibleng makagawa ng mga materyales na mas mataas ang grado. Tumango si Yang Kai. Sinabi na rin ni Zhang Ruoshi sa kanya ang tungkol dito dati. Sinabi na ang Golden Spirit Blessed Land, isa sa 72 Blessed Lands, ay mayroong isang uri ng Sharp Metal Yuan Demon. Ang Sharp Metal Yuan Demon na ito ay isang 5th grade material, at hanggat binayaran ng isang tao ang tamang presyo, kahit sino ay maaaring pumasok dito upang paikliin ang enerhiya ng metal attribute. Sa loob ng Sharp Metal Yuan Demon, posibleng ipanganak ang 7th grade Demon Essence. Sa parehong paraan, ang enerhiya ng first grade fire attribute ay maaaring natural na magsilang ng mas mataas na grade na materyales. Gayunpaman, napilitan si Zhou Xing na maabot ang first stage heaven opening realm dahil hindi niya sinasadyang na-absorb ang fire elemental energy dito. Naaalala ko na 300 taon na ang nakalilipas, sa halamanan na ito, isang bola ng Scarlet Sky True Flame ang lumitaw sa teritoryong pinamamahalaan ng isang lalaki. Sa oras na iyon, maraming tao mula sa Kikyo Lands ang dumating at gumugol ng maraming pagsisikap upang alisin ang Scarlet Sky True Flame. At ang Scarlet Sky True Flame na iyon ay isang 3rd grade material. Natigilan si Yang Kai. "Ibig mong sabihin, mayroon din akong Scarlet Sky True Flame dito." "Tama iyan," tuwang-tuwang sabi ni Old Fang. Nang mangolekta ng Scarlet Sky True Flame ang mga disipulo ng 7 Openings Land, maraming odd job worker ang tumakbo para panoorin ang saya. Ang matandang ito ay dumaan din. Bagamat may hadlang sa oras na iyon at kaya ko itong makita ng malinaw, pagkatapos alisin ang harang, nakaramdam ako ng kakaibang uri ng enerhiya ng fire attribute. Kapareho ito ng naramdaman ko ngayon. Talaga, sinaman siya ng tingin ni Yang Kai. "Huwag kang magsinungaling sa akin. Mayroon bang magandang bagay? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo?" Ngumiti si Old Fang. "Little brother, napakaswerte mo. Random lang na nagtalaga ng isang piraso ng lupa at mayroon ka talagang Scarlet Sky True Flame. Ngayon hindi mo na kailangang matakot. Good luck, good luck." Nakakainggit talaga. Kahit may Scarlet Sky True Flame talaga, ito ay pag-aari ng 7 Openings Land. "Wala itong kinalaman sa akin," sabi ni Old Fang. "Paanong wala itong kinalaman sa iyo? Kung hindi mo mahanap ang Scarlet Sky True Flame, hindi nila ito mahahanap. Bukod dito, ang material na 3rd grade ay nagkakahalaga ng higit sa 15,000 heaven splitting pills.
Kahit nasa Seven Openings Land, ito ay isang kayamanan na hinahanap ng mga disipulo ng Seven Openings Land. Pagbalik namin sa Seven Openings Land, siguradong gagantimpalaan namin si Little Brother. Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang kayamanan, natatakot ako na hindi ka magiging interesado doon. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Dahil ito ay material na third grade, ano sa palagay mo kung ibibigay ko ito kay